Fingerling size from 24 to 17, pwede tayo mag-stock. Pero kung long na biyahe, mag-size 20 tayo. Then sex reverse dapat yung pipiliin natin fingerlings. Ang stocking naman ng hito, iba siya sa tilapia. Kapag ka maghihito ka, at ang nabili mong fingerlings ay kasing laki siya ng sigarilyo, ang ilalagay mo sa fish pan mo, doble siya ng sa tilapia. Kung sa tilapia hanggang 7, sa hito naman, pwede ka maglagay ng 15 pieces per square meter. Bakit mas marami sa hito? Ang hito kasi mas malakas sila sa oxygen. So kaya kahit mas madaming i-stock mo sa kanila, kaya nilang mabuhay, kaya nilang lumaki. Then pag 2 to 3 inches naman ang nabili mo, yung ganito lang siya kalaki, 2 to 3 inches, nasa 20 to 30 pieces per square meter naman ang pwede mong ilagay. Mas marami kapag maliliit ang ilalagay mo. Ngayon, pagka 1 inch talaga nagtitipid ka, gusto mo yung 1 inch na lang para maliliit lang siya. Piso lang kasi per inch. Piso kasi per inch ang bentahan ng hito. So kung nagtitipid ka, nakabili ka ng 1 inch, pwede ka naman maglagay dyan ng 30 to 50 pieces per square meter. Yung mga gusto pong maghito dyan, ito po. Then best size for grow out, ito nga lang ang pinaka-best pagka mag-grow out ka, gusto mo nang magnegosyo. Dapat nasa 3 to 5 inches ang ilalagay mo. Bakit dapat nasa 3 to 5 inch na? Kasi etong laki na to, ito na yung mataas ang survival. Kumpara mo dun sa 1 inch, dito talaga ang pinakamaliit na survival, yung 1 inch na yan. Diyan madalas nagkakainan ng hito kapag ganyan maliliit. Then, concrete tank or trapal pan, 50 to 100 pieces per square meter. Halimbawa, gusto mo naman sa maliit lang, sa backyard mo lang, maglalagay ka lang ng trapal lang. Trapal. Yung parang uhukay ka lang, tapos lalagyan mo ng trapal. O kahit di mo nalagyan ng trapal. O kaya concrete tank. Ito lang ang stocking niya, 50 to 100, mas madami siya. Kaya lang, pag nagtrapal ka o kaya nag-culture ka sa tangke, dapat siguraduhin mo lang na meron kang continuous water flow at saka meron kang aeration. Pagka wala kang aeration dyan, sigurado magkakaroon ka ng mortality dahil napakabilis dumumi ng tangke kapag kahito ang inaalagaan mo. Then sa stocking naman tayo. Kung napili ka na, maganda na yung nabili mong fingerlings, nakakuha ka sa magandang hatchery. So, dumating na ngayon yung binili mong fingerlings dun sa hatchery, dinala na sa bahay mo, diniliver na. So ano bang gagawin mo? Ibubuhos mo na lang ba agad yan dun sa may fish pan mo? Hindi po. May tinatawag tayong acclimatizing. I-acclimatize muna natin siya. Ano ba yung acclimatize? Ilalagay muna natin siya dun sa ibabaw ng pond natin. At least 30 minutes, kalating oras hanggang 1 oras. Ilagay lang natin siya dun sa ibabaw. So bakit ba natin ginagawa yon? Para magpantay yung temperatura ng tubig dun sa may plastic at saka yung temperatura ng tubig mo dun sa may fish pan mo. Para pag binuhos mo sila, hindi sila ma-shock sa temperature. Kasi kung magkaiba ng temperature yan, usually kasi pag galing ng hatchery, malamig yung tubig niyan. Eh kung medyo mainit yung tubig mo sa pump, i-stock mo yan, masya-shock sila. Doon nagkakaroon ng mortality yung fingerlings natin. So fingerlings pa lang siya, may mortality na agad. Stocking of fingerlings should be done early in the morning. Dapat maaga siya. Hindi siya pwedeng abutan ng matirik na yung araw. Stress na yung fingerlings doon. Kaya dapat ang stocking po natin, laging early in the morning, laging madaling araw ang stocking natin. So kapag ka sobrang dami na nga ng ibon, ang ginagawa sa Pampanga, pagka nalibot po kayo ng may nakita kayong fish pan sa Pampanga, ganito ang mga fish pan nila doon. Magkatapat ng fish pan, parang ganito po, itong gym na to. Lalagyan nila ng kanyan, kawayan magkatapat, tapos lalagyan nila ng mga tanset. Yun yung humuhuli sa ibon. Effective talaga siya. Doon po lagi may mga nakasabit doon sa may tansi-tansi nila, may mga nakasabit na ibon sa Pampanga. Kasi matindi po talaga kumain ng mga ibon doon, yung mga pakawbe. Pwede rin itong quitis. Kaya lang kasi ang quitis, tinatawanan na lang ng mga ibon to eh. Pag pumutok, aalis sila, babalik na naman. Hindi siya pang matagalang solusyon, yung quitis. Next. Dito po ba sa inyo, apektado po ba kayo sa mga ibon dito? Opo. Talagang sobrang ano po ba? Opo. So kailangan yung hapon tansian. Ang tansi naman, tumatagal po yan ng 10 years. Pag napugtas yan, palit ka lang ulit ng isang hibla. Ganun lang naman siya kadali. Sir, anong size? Madali lang din mag-install. Anong size po ng tamsi ang maganda? Ikon mo nga doon sa tansi. Size? Ito po, ayan. 35 or 45 mm. Ayan po yung size ng tansi. Meron kasi maliit, madaling maputol.
Sa traditional tilapia farms, actually dito sa Aurora mga ano yan, operators are practicing nursery or fingerlings for 15 to 30 days. Etong nursery naman kasi hindi natin kailangan to dito sa atin dahil maliit lang naman ang pond. Kahit isang hektarya pang pond mo, hindi mo kailangan ng nursery. Usually ginagawa ang nursery sa mga malalaking pond dyan, sa Aurora. Ang isa ay sa Pampanga, tsaka sa Bulacan. Ang isang butas kasi nila doon, walang tilapel. Umaabot yun ng 5 hektarya, 10 hektarya, 12 hektar. Andun nga po kami kahapon sa kahapon sa Pampanga. Na inikot po namin yung mga fish pond doon, mga anluluwang mo talaga nasa 12 hektar yung pinuntahan po namin, walang tilapel po yun. Puro lang talaga, katubigan. Catfish naman, yung gusto po dito magpatuyo, magpagawa ng catfish farm, dapat maliliit lang, at least 500 square meter pababa pag magka-catfish tayo. Bakit kailangan natin maliliit lang pag catfish ang aalagaan natin? Kasi nga ang catfish, kailangan natin mag-sizing dyan. Napaka-importante po ng pagsasizing sa catfish. Bakit tayo magsasizing? Para matanggal natin yung malalaki. Pagka meron kasing malaki dyan, sa hito kasi may mga dominant kumain. Yung mga dominant kumain na yon, kapag ka nagpakain ka ng pigs, nakikipagtulakan yan, nakikipagbalyahan yan dyan, siya yung kain ng kain lang. Yun yung mga mabibilis lumaki. Pag dyan kasi merong mabilis lumaki dyan, halimbawa may 10 dyan na lumaki na ng sobrang laki talaga. Kakainin niya na yung iba niyan. Yung kaya niya sa bunganga niya, kakainin niya na. Lalo pag nagutom siya. Pero mamaya meron akong kukuha para maiwasan din naman yun. Yung kanibalism ng hito. And traditional backyard catfish pond, ganito lang ang ginagawa po nila. Pwedeng trapal, pwede po kayo magpagawa yung mga ganyan lang. Next. So, nakapag-stock na tayo ng fingerlings. Lumangon na ngayon tayo sa water management. Ano ba yung tamang pag-maintain ng tubig natin sa pump? Next. Ang pinaka-source natin is yung reverse irrigation and deep well. Pero pinakamaganda pa rin sa lahat dyan is etong deep well. O kaya yung mga bukal galing sa bundok. Yan pa rin ang pinakamagaganda. Kaso ang bukal kasi, ang problema naman sa bukal, malamig kasi. Yun lang ang ano talaga ng bukal. Then sa water management pa rin, liming. Apply lime once a month, especially yung turbid water. Kung halimbawa sobrang ano na po nung pad nyo, sobrang labo na niya, pwede po tayo maglagay ng apog. Ang ginagawa kasi ng apog, papatayin niya po yung mga, halimbawa sobrang green, hindi tayo makapagpatuyo ng pad natin. Sobrang green na talaga, ang lapot niya na. Pwede tayo mag-apply ng lime para patayin niya yung mga plankton doon, para bumag-settle sila sa baba. So, ang problema, merong dalawang pag-a-apply ng apog. Merong nagkakamali dito. Gaya po yung customer namin dito sa Tarlac. Ang nangyari sa kanya, fish kill. Nang dahil lang sa pag-a-apply ng lime. So, ang laki po ng fish pan niya, nasa kalahating hektarya. Talagang lumutang yung mga isda niya. Ang nangyari kasi, mag-a-apply talaga siya ng lime. Dahil sobrang green na nung pond niya, malapit na siyang humarvest. Ngayon, dahil meron siyang kabarkada na dumating nung tanghali, nagpatulong siya na i-apply yung lime kasi malaki yung pond eh. Ibubudbud mo kasi ang babangkain mo yan. Ibubudbud mo sa pond mo pag sobrang green na niya. Ngayon, umaga siya nag-apply, tanghali, may araw. Ang nangyari sa kanya, nagdagdag ng lumot palalo yung pond niya. Imbis na patayin niya, nagdagdag pa siya ng lumot. Ang problema nun, nung nagdagdag ng lumot, kumonsumo yun nung gabi ng oxygen. Imbis na yung isda na lang sana niya ang kukonsumo, kaya nga siya nagbabawas ng plankton dahil malapit ng harvesting kailangan na ng maraming oxygen. Dinagdagan niya pa, kinaumagahan, lumutang lahat ng isda niya, so ang baho ng panyo. Pag umaga, kung halimbawa gusto natin mapag-green yung tubig natin, mag-apply tayo ng gabi. Pwede rin to, parang pataba din siya. Then probiotics naman, some operators use probiotic for water management. Ito kapag sobrang pangit na talaga sa atin dito sa Aurora, hindi naman siya ganun kailangan yung probiotics. Then, sa water management pa rin yung probiotics, kung sakasakali lang talaga na sobrang ano na ng pond nyo, pwede tayong gumamit ng Bircon at saka Diocare. Product siya ng Bayer. Kaya lang, ang alam ko, wala po kayo magneto. Wala po. Sa baba po ang mga bentahan kasi neto, dito sa may Pampanga, karamihan. Nandyan po sa Pampanga yan. Pero pag napupunggus naman, sobrang punggus na talaga yung pond natin, hindi na kaya ng asin-asin, pwede na tayo mag-apply ng Bircon. Kaya lang, ang problema, napakamahal ng isang pack neto, nasa 3,000 po ang isang pack neto. Pero effective po siya. Effective talaga siya pampatay ng fungal infection. Concentrated naman yan.
Disinfectant, kung halimbawa sa ating lampo at kailangan salt, asin-asin lang, pwede na po tayo mag-asin-asin na lang. Kapag konti-konti lang naman ang napupunggus. Mang-apply talaga based on the book ng asin, ay nilalagay talaga yan sa pan natin para tumaas yung alat niya, mamatay yung punggus. Kasi ang punggus na mamatay sa alat yan. Kaya lang ang problema, paano kung sobrang luwang ng fish pan natin, magiging epekto ba ba pag-aasin? Actually, hindi siya effective talaga. Kailangan siya sa mga maliliit lang, lalo sa mga tangke, doon siya ina-apply. Pero ang ginagawa ng Pampanga na nagiging effective po, yung pag-aasin nila, kasi madalas nagkakaroon ng fungal infection doon eh. Ang ginagawa nila, naglalagay sila ng feeds. Dito, halimbawa, bangkato, nilagyan nila ng feeds yan, ipapakain nila sa isang araw, 10 bag, halimbawa. Babasa, yung asin, lulusawin nila yan. Pagkaya rin ng lusawin, ibubugbog nila sa feeds yan, tapos hahaluin. Sasama na siya dun sa feeds. Tsaka nila ipapakain dun sa napunggus nilang alaga. Nabubuhay po. Pero wala siya sa libro, wala siya sa amin, hindi siya tinuro sa amin. Kumbaga na-discover nila yon kung paano patayin yung fungus. Tama nga naman, may logic nga naman siya kasi parang kapag na-fungus kasi may mga ati-ati sa katawan yan, mayroong mga bula-bula yan. Ngayon, ipapakain nila para nandun sa immune system nun, papasok dun sa may loob nung ano yun, nung alaga natin isda. Hindi, yung dosage na, yun lang hindi ko po alam yung dosage niya. Mahirap naman siya yung dosage. Kumbaga tansya-tansya lang din ang ginagawa nila. So, water management pa rin po. Initial water level during stocking, paulit-ulit ko po sinasabi, hanggang tuhod lang, o hanggang hita, hanggang dito. Then increase water level. Hindi po pwedeng hanggang dito lang ang tubig natin hanggang lumaki siya. So, ini-increase siya yung water level natin pag nasa 30 days na siya. Halimbawa, nag-stock tayo ng fingerlings ng auno. Sa katapusan, i-increase na natin siya ng 70 cm hanggang 1 meter depth. May nabibili naman po ng panukat niyan sa Shopee lang para makita natin kung accurate ba yung, para mas accurate yung pag-check natin ng water level. Then water exchange, at least 20% bottom drain on the TOC 50 to 60. DOC, days of culture. Yun ang ibig sabihin lang po niyan, days of culture. Yung simula ng pag-alaga mo. Yung simula ng paglagay mo ng fingerlings doon sa may fish pan mo. So kung 60 days na siya, at least makapagbawas ka na ng bottom drain. Makapag-bottom drain ka na. So paano ba nagbo-bottom drain? Puro top drain lang kasi ang ano natin eh. Pag bottom drain kasi at hindi maganda yung patayo mo ng fish pan, wala siyang drainage talaga sa ilalim, pwede kang gumamit ng bomba. Medyo ano lang siya, medyo makonsumo lang siya dahil mahal na ang gasolina. Makonsumo lang siya, pero saglit lang naman yan, para lang yung mga uneaten feeds na nagsettle dun sa ilalim, yung mga burak dun sa ilalim, yung mga organic matter dun sa ilalim, mahigop ng bomba, mailabas na. Tapos magpalit ka na ulit ng panibago, nang binawas mo lang din na 20%. Then, water exchange as per needed. High pH phytoplankton bloom. Ito nga po sabi ko kanina, ito mapapansin natin to. Sa mata lang natin, makikita na natin to. Pag sobrang green na yung pond natin, kailangan natin mag-top drain. Lalo na kapag niluglog mo yan, tapos yung bula niya, nag-i-stay yung bula niya. Di ba po yung normal na tubig, pag niluglog mo at bumula yan, puputok agad. Pero kapag sobrang high plankton bloom na yung tubig mo, pag niluglog mo yan at yung bula hindi pumuputok, ibig sabihin no, mataas na yung load niya ng phytoplankton. So ang kailangan na nun, mag-top drain tayo. At least 30% magbawas tayo ng ibabaw, tapos palitan natin siya ng galing sa deep well, or kaya galing sa irrigation, basta magandang tubig. pH acidic, bottom drain, pagka acidic talaga, makikita naman natin, pansin natin sa isda natin. Pag acidic yung pond natin, ang tumal na kumain, kahit mainit na yung panahon, pag nagpakain tayo, ang tumal pa rin, parang sinasalat-salat lang nila yung feeds. Siguro po napapansin niyo po yun, yung sinasalat-salat lang niya. Pagka-acidic kasi ang tubig natin, yung hasang kasi ng isda natin, dyan dumadaan. Yan ang nagpipilter ng tubig sa pan. Ngayon, kung acidic yan at tumama yan sa hasang nila, nawawalan sila ng ganang kumain. So, ano bang ginagawa pagka-acidic? Pwede rin tayo mag-bottom drain dyan. Then, pag unexpected rain, yung biglang pag-ulan, ito yung sinasabi ko sa umpisa pa lang kanina, biglang umulan, top drain naman tayo. Dapat agad-agad top drain pagka umulan. Hindi na natin pwedeng patagalin kasi nagiging acidic pa yung pan natin o kaya po pwedeng umangat. Yung burak dun sa ilalim, umangat dun sa ibabaw, dapat ma-drain agad natin ngayon. Next.
hydrogen sulfide o mabantot na black soil. Ayan na, ganyan na itsura niya pag sobrang gamit na talaga na hindi natin siya pinapalitan. Ganito na nagiging itsura niya, hindi natin pinapatuyo, hindi natin pinapabitak-bitak. Delikado po yan, lalo na sa malaki. Pag yan umangat, kasama niyan yung walang oxygen na tubig, papatay na yan ang isda natin. Next. And sampling, ito napaka-importante ng feeding ng sampling. Yung sampling kasi, ang ginagawa nito, dito natin makikita kung akma ba yung paglaki ng isda natin sa pinapakain natin. Mamaya papakita ko rin yung computation ng tamang pagpapakain. Alam ko na yan. So napaka-importante ng pagsasampling. Ang sampling, ginagawa siya, madali lang naman ang pagsasampling eh. Huhuli ka lang ng 1 kilo. Pero hindi siya ganun kataas ang accuracy kapag ka 1 kilo lang hinuli mo. Kung gusto mo talagang mataas ang accurate talaga, at least 10 kilos kukunin mo sa pad mo, tapos bibilangin mo yon para makita mo yung average niya na nilalaki niya per day. Mamaya po, tuturo ko yung step by step po. Sampling started from 30 days. Sa isang buwan siya nagsisimula ang pagsasampling. Sa bata, kahit di pa tayo mag-sampling. Pag tumuntong siya ng 30 days, doon pa lang tayo mag-start na mag-sampling. Followed by 15 days interval. So 45 days na yung susunod mo. Makikita mo kasi, ang ginagawa kasi ng sampling, makikita mo dyan yung nilaki ng isda mo within 15 days. Kaya napaka-importante niya. Baka mamaya, hindi akma yung paglaki na rin sa 15 days. Kulang na pala yung pinapakain mo, bitin pala yung pinapakain mo, para nagiging merienda lang pala siya. So, hahaba yung culture period mo. Kaya napaka-importante. Pero, sa inyo nga po, may nakaka-harvest pa nga ng 3 kalahati. Ibig sabihin, siguro, baka kahit di kayo nagsasampling, maganda yung feeding nyo, kabisado nyo na. So, maganda pa rin talaga yung nagiging laki niya. So, ito po, sample, ito yung batayan. Sa Prime Machine Prime Booster, 1 to 30 days siya pinapakain. Nasa 500 grams or 200 pieces per kilogram. Sa pre-starter naman, 16 to 30 days old, dapat nasa 10 grams na yung isda mo kapag ka nag-pre-starter ka. Nasa 100 pieces siya. So pag nag-sampling ka, makikita mo yan, 100 pieces na pala yung alaga ko. Pre-starter na siya. So ngayon, starter na, nag-sampling ka ngayon. 46 to 60 days, nasa benching kuha na yung I-upload ko na lang ito, panoorin. So ito ang palatandaan bago ka mag-ship ng grower. Bago ka mag-ship ng grower, halimbawa nasa 60 days ka na, 2 buwan. Samplingin mo ngayon yung isda mo. Sinampling mo ngayon yung isda mo, nag-average siya ng 23 pieces per kilogram. Nung hinuli mo yung 1 kilo na yun, binilang mo 1 kilo, muli ka 1 kilo, binilang mo. 23 pieces per kilogram na siya nung 60 days. Pwede na siyang pakainin ng grower. Yun ang batayan po bago ka lumipat ng grower. Dapat nasa 23 pieces na siya per kilogram. Kasi nandun yung laki niya na kaya niya nang kainin yung grower pellet. Yung laki ng grower pellet, dapat nasa 23 na siya. Baka mamaya nasa 30 pa lang siya, pinapakain mo na siya ng grower. Hindi ganun kadaling i-digest sa katawan nila yung kasi malalaki. May tama lang talagang laki ng isda bago mo siya pakainin ng grower. So, yung iba, siyempre, sasabihin ng iba, paano yung mga naiwan? Meron lang malalaki, meron lang maliliit. So, ang gagawin mo doon, maghalo ka. Halimbawa, ang nahuli mo, ang average meron may pang 25 pa, may 23, may 20 na. So, maghalo ka ng starter at saka ng grower. Yun muna ipakain mo. Para sa maliliit, starter kainin nila, then sa malalaki, yung grower ang kainin nila. Next. Yung finisher naman, usually ang finisher kasi pinapakain yan bago mag-harvest. Halimbawa, target mo mag-harvest yung isda mo, 20 harvestin mo na siya. So, adjust pa lang, magpakain ka na ng finisher. Para yung 10 days na yon, mapabukol niya yung balikat ng isda nyo. Yung iba kasi, gaya dun sa Pampanga, hindi sa kasama ba siya, may mga hindi gumagamit ng finisher talaga. Hanggang grower lang sila hanggang mayari. Hindi nila alam yung kaimportantihan ng finisher feeds. Ang finisher feeds kasi, ayan na yung tamang laki niya, 4 na siya. Pinakain mo ng finisher. Lalaki yung niya, bibigat siya, yung laman niya, at saka lalaki balikat niya. Mas maganda siyang tignan sa buyer. Mas mataas yung presyo niya. Next. Then harvesting of tilapia, ideal harvest size 3 to 5 pieces per kilo. Sa hito naman 3 to 4 pieces per kilo. Ito yung tamang tamang harvesting niya. Yung mataas na presyo, nandyan po sa range na yan.
So, cost and benefits naman ng isang hektaryang pan. Ito, harvest to, kung nakikita nyo po, harvest to sa Pampanga. Ang production cost po niya, gumastos siya ng 63 pesos para makabuo siya ng 1 kilong tilapia. So, kasama na dyan feeds, kasama na pagbili ng fingerlings, kasama na sa pataba. 63 pesos ang ginastos niya. So, kung nabenta mo yun ng 100, meron kang kitang 37 pesos sa 1 kilo. Simpleng computation lang po yan. Siyempre, yan po, batayan lang. Magdedepende pa rin yan sa ganda ng fish pan mo, ganda ng tubig mo, ganda ng pagpapakain mo. Lahat yan, nagdedepende po doon. So, yan, sa isang hektar ng 365,000. Mas malaki siya kumpara mo sa palayan. Kaya lang, ang problema lang kasi sa pag-aalaga sa tubig, risky siya kumpara mo sa palayan. Sa palayan kasi hindi ganun kataas ang risk ng pag-aalaga ng palayan. Pero dito sa isda, Pero pwede mangyari sa atin yan. Pero mas malaki ang kita. Next. Hito naman sa isang hektaryang fish pan, ang problema naman sa hito, makikita nyo po dito, total cost niya, napakalaki ng gagastusin mo. Halos 1 milyon sa isang hektaryang hito. Pero pwede ka namang kumita ng 485,000 pag maganda yung pagkaka-harvest mo dyan. Yan yung ideal. Next. Sa hito naman, sa 500 square meter sa pan, ito backyard lang. So, pwede kang kumita sa 500 square meter ng 54,000 within 4 months. 7,000 ang in-stock, 3 to 4 inch naman ang nilagay nilang dito. Mataas na survival niyan, 3 to 4 inch na. Ito naman sa 5 meters by 10 meters by 1.5 meters. Concrete pond naman po to. Usually, ito yung mga dating mga swimming pool na ginagawang mga fish pan, ginagawang hito pan. Naglagay siya ng 1,500 square pieces sa 3 inch yung nabili niya within 4 months. Kumita siya ng 17,000 sa loob ng 4 months na pagkaganyan po kalaki ang pinag-alagaan natin. Sa feeding management naman, okay na, nakakuha na po tayo sa water management. Maganda na, alam na natin yung tamang pag-maintain ng water quality. Sa pagpapakain naman po tayo ngayon. Feed size is specific to mouth size. Hindi po pwede, gaya nga po ng sabi ko kanina, hindi po pwedeng ang liliit pa lang niya magpakain ka na ng starter. Nahihirapan sila doon i-digest yung kinain nilang malaking butil na yon. So, kapag fingerlings pa lang, fry booster pa lang yan. Pag tumungtong ng 15 days, pwede ka na mag-pre-starter o pre-starter 0. 30 days starter, grower, hanggang 60 days finisher, hanggang pagka malapit ka na mag-harvest. Ito po yung mga namin, mga feed type. Different siya, andun po kanyang presyo, makikita po yan. May mga iba-ibang kulay siya para makita natin yung pagkakaiba niya. Next. So, ano ba yung importansya ng feed sa pag-aalaga natin? Ano ba yung binibigay niya sa atin pag nagpakain tayo ng feeds? Pwede namang lumot na lang yung ipakain natin. Favorite part. Bakit tayo mag-feeds? Sa ngayon, lahat na kasi tumaas na talaga. Pero ano ba yung maibibigay natin kahit mataas ang presyo? Ano ba yung maibibigay naman natin sa atin ng feeds? So, unang-una, increase production. Dapat lang talaga mapa-increase natin ang production kasi nga mahal ang feeds Dapat mapa-increase natin talaga siya. Then, improve visual and nutrition. Kung maganda yung feeds mo na gagamitin, isa pa ang naitutulong niyan, yung sa water quality ng pan natin. Lalo kung palatable siya at mabilis siya maubos, hindi siya nagiging waste ng water quality natin. Then increase survival, mas mapapataas na yung survival natin. Shorten days of culture, gaya nga po ng sabi ko, kung hindi tayo mag-feed sa abot ng 1 taon. Pero pag nag-feeds tayo, pwede tayo makaharvest ng 3, 4, 5 months. Improves body weight. Siyempre, pinaka-importante sa lahat, pag nag-feeds tayo, dapat increase yung profit din natin kung magkaroon tayo ng kita na malaki.